Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. At syempre, antabayan na natin baka dumating. O kaya hahabol yan. Alam niyo naman marami hong ginagawa ang ating partner. But then, alam niyo ho, kanina nakakita tayo ng balita sa Filipino Mirror ukol dun sa pinakamatandang preso, no? At nakakalungkot, isipin nyo, 85 years old na siya. Alam nyo, nung panahon ho, ng buhay pa ho, si DOJ Secretary Raul Gonzales, ang sabi ho niya sa akin, ang pinakamatanda daw sa mga bilibid ay hanggang 70 lang. At after niyan, ay dapat palabasin na sila. Pero this time, parang napapabayaan. Ito naman po ay napansin lang natin dahil makiusap tayo sa mga mambabatas. Alam niyo po, marami pong tayo nakakaligtaan ng mga tunay na problema, mga problemang dapat nating bigyang pansin. Alam niyo naman ho, kung lagi lang tayo nakatutok dyan sa Bambantarlac, ang laki ho ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tandaan po natin, marami hong may problema, marami pong mga dapat bigyan ng pagtuunan ng pansin. Alam niyo po yung makulong kayo ng napakahabang panahon, lalo pat hindi naman kayo totoong nakagawa ng krimen, masakit ho yun. Minsan na rin tayong nagkaroon ng isang kaibigan na siya po'y nakulong for his entire life. Isipin nyo, abogado pa yun. Nakulong ho siya dahil lang sa rumble na nangyari po sa kanilang eskwelahan sa UP, Diliman. At yan po yung masakit nung panahon na siya kailangan ng, siyempre alam niyo ho, pag nakulong ka, natural, kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng kamag-anak, kailangan mo ng asawa, yan. Yung minsan kung kailan ka pa may problema, nangawala lahat. Yung sinasabi kong tao, nawala lahat yung pamilya niya. Parang nahiya. Ewan ko lang may mga taong ganun. Pero sa totoo lang po, hindi nyo dapat ikahiya yung mga pamilya nyong nasabit, sumabit man o whatever. Kasi, hindi naman ho lahat yan ay totoong may kasalanan. Kung tutuusin, kung kayo po ay mapapasyal sa kanilang mga kinaroroonan, madalas ako dyan noon. Dahil ako po nagsishare ng kung ano mang meron ako, nakakalungkot na sila po ay yung iba sa kanila pending yung mga kaso, walang mga demanda, kaya nakakulong, di ba? Walang mga abogado, walang sa totoo lang po, marami pong kulang. Yan. Alam naman po natin na kaunti lang po ang ating mga investigador. At hindi ko naman po sinasabi na sila hindi nagtatrabaho dahil ginagawa naman po nila yung kanilang trabaho. But marami hong mga na-overlook dyan. Dito na nga lang sa maximum, ako po'y pumupunta rin po dyan yung mga ginagawa nilang mga flower base. Binibili ko ho yan basta meron lang akong budget. Bibiling ko yan, tapos pamimigay ko. Sa totoo lang, marami hong nasa pitan ang maraming talento. Maraming pwedeng gawin, maraming alam, at napakaganda na kanilang mga tagapagtanggol. At hindi lang po yan, kailangan din natin ng kamag-anak. Sinong uutusan natin para bigay yung, pakilusin yung mga, yung abogado, pakilusin yung mga witness. Sa ano sila hihingi ng tulong? Kung sila po'y nakakulong na, lalo na yung sinasabi ko sa inyo, abogado rin yun, di ba? Wala siyang magawa. So, sa makatuwid, marami ho talagang pagdating sa problema, nag-iisa ka. Yan. Tandaan nyo yan. Pagdating naman sa sarap ng buhay, kung marami kang grasya, maraming nakadikit sa'yo. Yan. Hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero sa aking experience, ganun ho.
na kapag meron kang mga biyaya, naku, ang daming bumabati sa'yo, ang daming nagbibigay sa'yo ng paalala, ang daming mga, well, siguro talagang ganun ang buhay ngayon. Kaya sabi nga kapag bata ka pa, sikapin mong maging maganda ang iyong, sabi nga po sikapin mong maging maganda ang iyong mga ginagawa, wag kang basta-basta nakikipagkaibigan. Ayan. Isa pa yan, yung mga kabataan. Dapat mamili kayo kung kanino kayo sasama. Ayan. Huwag kayong basta-basta sumama kung kani-kanino, lalo na nakilala nyo lang sa internet. Alam nyo yun, social media ngayon, napaka-powerful. Lalong-lalo na kapag ang gamit nila ay A1. Sabi nga ng iba, A1 is A1. O, totoo, A1. Kasi, marami ho talagang tayong mga ipinangangambahan na maaaring mangyari, di ba? Pwede kang sirain dahil lang dyan sa mga identity theft. Marami hong nagnanakaw ng iyong pagkakakilanlan. Maraming nagnanakaw ng iyong picture. Maraming nagnanakaw ng iyong pangalan. Pwedeng ganun. At depende yan kung anong maisip nung taong gagawa niyan. Pero sana patuloy tayong manalangin na wag sanang mangyari sa atin yan. Dahil tayo po naman ay naghahangad ng magandang impormasyon maibibigay natin, tamang impormasyon na maibibigay natin sa ating mga kababayan. Tayo po ay maging bahagi ng tamang balita. Yan. Hindi po yung paninira, hindi po yung sabi nga na iba talagang ganun ang buhay. Pero dapat po sikapin nating magkaroon ng hustisya ang anumang nangyayari sa paligid natin. Marami ho tayong mga pagkukulang, di ba? Maaring kayo po ay nagkulang sa pagpapalaki sa inyong mga anak. Merong ganon. Yung mga anak nyo ay longing for love, longing for hug, yan. Marami kasing mga tao ngayon na pag hindi mo pinansin, ay marami nang naiisip, di ba? Lalo na kung yan ay anak mo. Meron kang favoritism, di ba? Merong mga ganon. Yan po, ingatan po natin yan dahil maaring magkaroon ng misunderstanding yung bata at imbes na siya po ay magsikap na mapabuti yung kanyang buhay ay napasama. Kasi nga po, yung mga taong walang mabuting magagawa sa kanya, yun yung may oras sa kanya. Yun yung merong panahon sa kanya. At yun din yung may panahon makipag-usap sa kanya. Kaya po ito po pinangangambahan ho sa ngayon dahil alam niyo naman, sabi nga sa DepEd, di ba? Nag-resign na ang ating dating kalihim at syempre nakakalungkot dahil hindi pa man din natatapos ang termino nila ay nagkaroon na ng paghahati-hati, no? Pero hanggang ngayon, dahil hindi pa ho sila nag-o-taking, nagpapasahan ng posisyon, hanggang ngayon ay siya pa rin po ang Secretary of Department of Education. Kaya wag ho kayong mag-alala. Pwede nyo pang ihabol ang mga gusto nyong i-request. Pwede nyo pang ihabol ang mga bagay na maaaring na-overlook, no? At yung kung sino man yung papalit, yan, isa rin kilala din natin, nakakatuwa kasi ang naging kabanding ko nung araw, ganun katanda nung araw ay yung ama niya, no? Kaya marami tayong mga senador din yung ama niya at ngayon senador din yung papalit. But anyway, tayo po ay laging mag-isip ng positibong bagay. Sabi nga nung iba bakit yan? Politiko na naman, sabi nga doon. Dapat ang ilagay natin dyan yung legit na taga-edukasyon talaga. Nakakaintindi ng edukasyon, gano'n, etc., etc. So, hindi pa man din nag-o-taking yung tao, ang dami mo ng komento, ang daming nang bubuli, ang dami, etc. Gano'n talaga. But, siguro mas powerful kung ang desisyon ay mula sa Pangulo, yan, si Bongbong Marcos, bigyan ho natin ng magandang welcome yung tao kung sakali, no? Bigyan natin ng magandang welcome at lahat naman po yan ay nag-uumpisa sa hindi marunong. Wala hong napupwesto. Kahit tayong mga estudyante, hindi ho tayo nag-aaral na tayo marunong agad. Hindi ho tayo nag-aaral na tayo kahit pumasok sa isang trabaho, di ba? Pumasok ka ba sa trabaho, alam mo na agad yung trabaho? Hindi. Siyempre, tuturuan ka
bibigyan ka ng ng update, bibigyan ka na dapat ikaw ang tatao dito, ikaw ang gagawa nito ha. Wala ka nang ibang gagawin, ito lang gagawin mo. Dapat may guide, 'di ba? May ganon. Pero kadalasan ng mga nakikita natin sa labas, yung mga may-ari ng mga kumpanya o yung simpleng tindahan, halimbawa na lang, ay masyadong maluwag yung mga may-ari at hinahayaan na lang nila yung mga tao nila na gumawa ng anong kaya nilang gawin. Which is, minsan okay, ay minsan mali yan. Mali po in the sense na kapag hindi nyo po naggabayan ang tao ninyo, sayang naman po ang pinapasweldo ninyo, di ba? Sayang naman po ang ibinibigay ninyo. Ayan. At sayang din ang panahon na iniukol nyo dun sa tao na hindi naman po niya alam yung gagawin niya. Yan. Marami ho tayong marami ho tayong napapanood ng mga educational film na kung saan yun yung kakapulutan natin ng aral. So, sa ibang bansa, iba't ibang bansa yan, marami hong mabubuti at masasamang ehemplo na napapanood natin na dapat piliin ho natin yung papayagan natin sa ating mga anak na ito yung panoorin mo, di ba? Ito yung panoorin mo. Wag yan kasi baka kung ano pa yung matutunan mo. Dapat ganunin nyo na kagad, ikat nyo na agad. Pero hindi naman all the time kasi may mga matatanda na kahit i-guide nyo yan, hindi sumusunod. O kaya naman yung kahihiyan. Kahit na matanda na siya, hindi siya nahihiya. May mga ganong tao. Kaya yung mga ganong klaseng personalidad, medyo iwas-iwas na lang tayo pag may time. Dahil alam nyo mahirap, mahirap espelengin ang mga taong hindi nakakaintindi na kanilang matas. Lalo na sa isang pagpapayabong ng isang kumpanya. Dapat po talagang ang ilagay dyan ay yung talagang nakakaintindi sa kanilang mga task. Parang din yan sa mga, kung magtitinda, halimbawa tindahan, di ba? Magtitinda ka dun sa walang tao, paano ka kikita? At paano mo mababawi ang pinuhunan mo? Yan yung kadalasang napapansin ng mga nakakaintindi sa negosyo, di ba? Kita nyo, bilib tayo sa ibang mga grupo. Meron akong grupo na inoobserbahan at nakakatuwa sila. Kapag wala silang trabaho, ang ginagawa nila, imbes na sila ay magpahinga sa bahay, meron silang alternative job. Yun yung trabaho nila na, halimbawa, gagawa sila ng ibang job. Nag-a-accept sila. Yan. Dapat ganun kasi walang problema na tumanggap ka ng trabaho kung wala ka naman trabaho, di ba? Ang maganda lang dyan, yung trabaho na hindi mo dati trabaho, imbis na nandun ka lang sa isang trabaho na pinapasukan mo, dahil dalawa na yung trabaho mo, natututo ka, may alternative ka na matututunan. At yan ay pandagdag din, di ba? Sa inyong mga ginagawa. Mantakin ho ninyo, kadalasan yung mga anak ninyo, nagkakandapuyat sa kakalaro, sa kakagame. Nako, meron akong pinsan na bata pa ho. Grabe, humihiyaw pa. Mag-isa humihiyaw siya sa laro na ginagawa niya pero hindi ko naintindihan Actually, ako kasi, kapag merong mga laro sa computer o kaya naman mga game na kung ano-ano yan, hindi ko na tinitingnan. Ayokong matuto. Kasi once na tutunan mo yan, baka maging ganun din ako. Kagaya na napapansin ko sa mga kabataan, di ba? Parang hindi na nila kayang humiwalay sa ginagawa nila sa kanilang computer. Di ba? Nakakaawa Pag inagawa mo ng cellphone, nagagalit, umiiyak, di ba? Nakakaawa. Kasi bakit meron mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Sila po ay nasanay na araw-araw, ganung oras. Ang masama yun magdamagan, di ba? Para bang nasa lamay, magdamagan, hawak yung cellphone, dun lang nakatutok. At kadalasan, yung mga ganyan, hindi na halos kumakain. Hindi na sila kumakain, wala silang pakialam kung hindi sila kumain. Basta importante, naglalaro sila, hawak nila yung cellphone, at yun ang ginagawa nila. Kaya, nakakalungkot. Ang mga magulang naman naghahangad ng kabutihan para sa kanilang mga anak. Pero bakit ganito ang nangyayari? Ngayon, dito sa sinasabi natin, ukol sa pinakamatandang political prisoner, prisoner na kalaya na, ito, isi-share ko lang sa inyo,
Tuluyan ng nakalaya ang 85 na taong gulang na tinaguri ang pinakamatanda ho ito. Yun nga ho, sayang. Sayang yung panahon ginugol niya sa kulungan, 'di ba? Na ayon sa kanya, syempre conscience yan eh. Ayon sa kanya, hindi naman po siya 'yon. Pero minsan sa identity, 'di ba, nagkakaroon ho ng mistaken identity. Nagkakaroon ho ng bintang. Kahit hindi mo ginawa, pagbibintangan ka, lalo na, tandaan mo yan. Kapag ang tao galit sa'yo, lahat ng negative, kahit hindi mo ginawa, ay ipalalabas niyang ginawa mo. Diba? Sisiraan ka niya. Hindi ka niya i-build up, kundi pababagsakin ka niya. May mga taong ganun. At yan po ay dumadami. Dahil gusto nila lagi, sila yung bida, sila yung bibigyan mo ng pabor, lahat na nakisama ka na, ganun ho, may mga taong ganun. Pero sana, ay wag tayong lumaking ganun. At sana, gawin yung huwaran ang inyong mga magulang. Kung anong magulang mo, lalo na kung tama ang ginagawa niya, gayahin nyo, wag nyo ikahiya. No? Importante sa mga batang gaya ninyo, may gabay kayo. Huwag kayong gumaya sa mga barkada. Kasi ang mga barkada, kadalasan alam niyo naman ang barkada, kasi edad nyo rin yan. Hindi pa yan nakakapag-isip ng, kagaya ng isip ng magulang, ng nanay o ng tatay ninyo. Kahit papano hindi ho basehan yung pag-aaral lang para maging maayos. Ang pinagbabasihan ho dyan, kung paano kayo pinalaki ng inyong magulang. Makikita nyo yan sa isang tao. Kaya sabi ko nga, yan po isang paalala lamang. At sabi nga ho dito, ang naturang akusasyon kay De La Peña ay inako ng NPA. Mantakin nyo inako ng NPA, ang New People's Army, ang pagpatay. Subalit, nahatulan pa rin si De La Peña ng 12 taon na pagkakakulong. Diba? Inako na ng ibang tao. Bakit sa'yo pa rin ibibintang? Yung parusa, sa kanya pa rin napunta. O diba? Ganun na ho ang hustisya natin. At sana ito'y maayos, mabigyan ng pansin, matuldukan na yung mga problemang ilang araw nang tinatalakay, ilang araw nang, buong buhay ba natin o buong buwan natin, nandun lang tayo nakatutok? Kung ipakulong nyo. Kung palayasin sa bansang ito, paalisin nyo na. O kaya naman, kung sigurado kayo sa mga akusasyon ninyo, dapat gawin na natin yung nararapat na parusa. Kagaya rin sa ito, political prisoner ito. Ibig sabihin, din siya, meron din siyang sinabi, di ba? Sa lugar nila. Pero bakit? Ayan, bakit nakulong? Yan. But, sana po ay magkaroon ng pagbabago sa hustisya. Marami talagang kita nyo kahit itong malalaking tao sa gobyerno, nagkakaproblema din. Nagkakaroon din ng problema na kung saan, sabi nga ng iba, inilaban ko yung problema ko, binaliwala ng mataas na kapulungan, mga ganun kwento. Meron naman pinagbintangan lang ako, sabing ganun. Oo nga naman. Alam nyo mga kaibigan, kung tayo po ay tututok sa tamang hustisya, kung lahat ng mga nasa hudikatura ay bibigay ng tamang sabi nga po tamang pagpapahalaga sa tao, siguro hindi dadami ang mga tao sa kulungan. Mantakan ninyo, napakarami. Pero sa ibang bansa, hindi napupuno ang kulungan, guys. Alam nyo marami problema ngayon, bukas. Alam na nila kung sino ang dapat usigin. Problema ngayon, bukas, magugulat ka na lang, nahuli na ang taong gumawa ng bagay na dapat sana ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa kapwa. Yan po yung mga bagay-bagay na dapat natin intindihin. At tayo ay kumuha ng mga tamang abogado. Yan. Yung abogado rin, importante din yan. Kailangan pipiliin nyo yung kalidad ng abogado. Hindi naman lahat ng mamahaling abogado ay hindi mapapakiusapan. Tingnan nyo pa rin ang mga tamang bagay na magagawa ninyo. Dahil alam nyo po ba, napakaswerte natin kapag tayo ay walang problema. Mas bigyan natin ng halaga ang mga tao na merong pagpapahalaga rin sa atin. Ganun na gawin natin, lalo na kayong mga bata. Bigyan nyo ng halaga ang magulang ninyo, huwag nyo silang talikuran, dahil alam nyo
kayo po ay magiging magulang din. Yan. Magiging nanay at tatay din kayo in the future at dadami pa ang inyong mga kinabukasang maganda. Dadami pa yan. Siyempre, ang mga magulang natin laging nangangarap yan sa ikagaganda ninyo. Igagaganda na inyong kinabukasan. Kung pwede nga lang iisa-isahin ho ninyo yung inyong mga kaklase. Ano ba ang napulot na maganda ninyo sa magulang ninyo? Yun ang tutukan ninyo at huwag nyong kalimutang pasalamatan sila. Okay guys? So bilang pasasalamat, time check muna tayo mga kaibigan. Yan, para alamin natin ang paalala ng ating himpilan. Ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. See you later. Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama, nakahabol po! Yeah. Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Pasensya na kayo. Tuwapit ngayon, tuwapit. Grabe. Saka, alam mo, Juvie, mahirap doon nagbabakasyon tumatambak ang trabaho. Anyway. Kaya mo naman. Oo, hindi nga Nalilate nga Oo. Anyway, bumabati po ako sa inyo na mabuhay po kayo. At lahat ng mga sa inyong katawan kasama si... Juvie de Guzman. At syempre ngayon ay atres na. Atres na. Hunyo Atres, pero hindi 2024. tayo atras. Walang atrasan to. Oh, anyway. Ang oras? Ang oras natin, alas 11:37 ng umaga! Yahoo! Ay! At siyempre sa ating pangalawang yugto ay narito po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo. Oh, Leres first. Yes, pagbati pinapaabot natin sa lahat ng mga taga-Greece, lalong-lalo na kay Presi Puerteliano. At hindi lang po yung mga kaibigan, ay alam nyo naman, kapag ganitong oras na ito, araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, kasama ho natin si Attorney Ferdy Topacio. Okay. At si Katirso Peralta. Oo, nakakapatid. nasaan yung kanyang kwan? Nasaan yung kanyang yan, message mga niya. Massages, messages. At hindi lang ho yan, pagbati na rin pinapaabot natin sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. At lalo na kay Ate Presi, thank you very much. Yes, hi Ate Presi, thank you very much. Ayan, naalala mo ko At yung mga kaagapay natin, si Katirso Peralta, si Emerson Obia. Ang yabang ni Victor Cero. Oo nga, Meron siyang bagong sapatos. patingin nga niya sa sapatos niya, no? Patingin daw, dali. Ito daw ay pang track and field. Opo, kita nyo kakaiba. May mga tusok-tusok yan. Di ba? Tusok-tusok. Sanction ba ito ng PATAFA? Yung Philippine Track and Field Association. Yan. Nung nag-away-away yata Ayan. sila dito, ito yung Opo, pinupok sa opo. ulo ni Gotengkok Opo, Kaya opo, ayaw opo. na Yan, PATAFA. yan. Sino bang PATAFA ngayon? Si Gotengkok pa rin. Ganun ba? 110 years old na yun Bakit ganun? Nung nasa sports ako, nung 1990s, matanda na yun Hindi na patapa yun, patatas na yun. May mga Pero utak na ito yun. pala, attorney, hindi pwedeng gamitin sa flat area, madudulas. Hindi, oo. Merong Pwede rin yung kay Bayani Casimiro, yung tap dancing, pwede yan. Oo. Okay, congratulations. Sino nagbigay dyan? Sino nagbigay? Si Emerson Obiena, ang tatay ni EJ Oo, Obiena. si Emerson. Okay, sige. Yan. Okay. Ayos. Okay ka na ba? Yeah, ayos Ano na naman po. ang At pag-Jim Paredes? kay Boss Edgard, hello po, Boss Edgard. At lalo na kay Attorney McNeil Rante. May tanong ako kahapon Opo. Yung golf player sa Thailand, hindi ba kapatid ni kamag-anak ni Jim Paredes yun, di ba? Pag sinasabi natin dito mag-Jim Paredes tayo. Hindi, may Totoo? golfer. May golfer sa Thailand. Ang pangalan niya Ataya Titikul. Oo. Hindi ko kilala. Hindi, yun ang pangalan talaga niya. Ataya Titikul. Parang basto. Oo nga Ibang ako. Ano Hindi, ba Google yan? po. Magaling na golf player yon. Oo, sa Thailand. Sa Indonesia naman, di ba yung aking idol noon, yung first Indonesian Grandmaster sa chess. Oh. Si Utot Adianto. Yung talaga pangalan
pangalan niya Utot. Utot talaga. Adianto. Oo. Nung tinatanong sa akin, saan pa yung si Utot Adianto? Sabi ko, baka taga-Kabagan. Okay. Kabagan, Utot eh. Pero minsan, sa mga media rin, sir, mga joke din, nagkakamali sila, nagkakaroon ng Oh, pero teka muna, babati muna ako Okay, bago sige, tayo go. magpatawa, no? Opo, opo. Etong mga Twitter ranters natin, sa araw na ito ay, teka nawala bigla eh. Kung ano-ano kasing sumingit na ito. Etong si Dennis Arce narito, si Little Boy, Pinay Avengers, si M24, at ang mga hindi na natin babanggitin ay sina Rolando Trolliano, si Richard Ruiz, at siyempre po, ay sina Michael Guy, Rolly Mende Tomas. Nandyan si Attorney Raulito Paras, FG Jose Miguel Arroyo. Again, happy birthday. Si Attorney Joey Lumanggaya ay narito rin. Siyempre si Ryan Ang, si William Gatchalian, si Willie Keng. Thank you for the dinner last week sa Fukyuen. 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 Sa Modi Road yan, Modi. Opo. Oo. Nandyan din si Alex Cruz, si Louie Gamboa, at saka si Nats Gamboa. Si Madam Imelda Marcos. Ay, oo, Kahapon. kahapon nga pala. Opo. Happy birthday to Madam Imelda Marcos. Yan, 85th, ano? 85th. 85th ba? Ha? Di ba 95? 95th ba? 90. Ano ba? Basta may edad na siya, pero... Baby face pa rin. Oo. At announcement lang, merong mall show ang mga Borracho artist. Saan? Punta kayo kung may time kayo sa Chongsan Mall, Saan po yun? sa La Trinidad, Benguet. Wow. Malayo-layo ng konti, ano? Sabi ko ba- Merong, pero hindi, punta kayo kasi Layo may naman paraffol na kotse. Oh, grabe. Oo, ito ay galing sa Erase, Okay. Erase Beauty Care ni Mr. Louie Gamboa, At ang mga darating na mga talents doon ng Borracho, Artisan Talents or Borat ay sina Jessie Vidal, Wow. sina Sean Rabal, si El Fernandez, yung love team, yung Sean L. Opo, Sean L. Oo. Ang mga bagong discovery namin na si Gab Cando, napakagaling kumanta nito. Sa The Voice Philippines ito, nanalo ito. Wow. At saka si Ruby Garcia, hosted by Zeline Dizon at ang ating casting director, si Mr. Dennis Arce. July 7, 2024, Sunday, sa La Trinidad, Chongsan Mall. Wow. Okay. Ayos yan. Malayo yan. Medyo malayo nga. Kung manalo ka naman ng kotse, pabalik mo, nakakotse ka ng bago. Oo, di ba? Hindi ako marunong mag-drive eh. Oh, yeah. Magsama ka ng driver. Huwag lang kayo magsubuan ng sawa papunta roon. Kundi, magagaya tayo doon sa isang kaakitlan. Habang umaandar, nagsusubuan ng sawa. Parang may kwentong ganyan dati. Oo nga eh, oo. But anyway, attorney, yung po bang nakasuhan na, kagaya ni, ito lang, matanong lang, no? Nakasuhan na, di ba? Ay, teka muna, bago natin Sige. itatalakay natin yan pagkatapos ng break, mahaba okay. pa naman. Sige. Manawagan lang tayo sa City Prosecutor ng Quezon City. Merong complainant po rito, nandito sa ating stasyon, nagpapatulong. Baka naman daw mabigyan ng atensyon yung kanyang complaint. Ang pangalan niya ay si Virginia Diaz Sabit. Ayun. Pero hindi siyang sumabit. Opo. May mga nirereklamo siya rito ng mga tao. May mga opisyal din dito. Di na natin sasabihin kung sino-sino. mahaba yan. Mahaba at saka meron mali yung spelling Napakasagwa yung pagkamali ng Baka spelling. magalit sa atin. Oo, Soto yung apelyido pero hindi Tito yung nakalagay Ito, nakalagay dito, mabigat. Nagkamali. Anyway, ito pong complaint na ito ay isinumpaan noong June 18, 2024. Kailan lang naman? Opo. Oo, sa harap ni Assistant City Prosecutor Ann Faustin Valbuena. Yan. Oo, baka pwede naman, nandito po siya, nakikiusap na baka pwedeng pakiasikaso. Anyway, yung topic mo, babalikan natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo! Topasyo! Ating oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, hiyapa! Yes, yes, yo! Topasyo! Yeah, mga kasama,
magandang umaga pong muli. Ating oras alas 11:50 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio with At Juvie de Guzman. yan. At nagbabalik po ang Yes Yo Topacio. At may tatalakayin siya. Hindi. Una-una, attorney, sa ngalan ng ating programa, nakikiramay tayo sa buong pamilya Ay, ni oo. Ding Kidu. Yan. Di ba? Di ba, Kaibigan ko siya. hindi, napapanood ko lagi yan. Katandem yan. Ano yan Pat Salem and Dinky Du. Ayan. Oo, Komedya- comedy duo yan. comedy Yung si duo. Dinky Du, Opo. ang ginagawa niyan, ginagaya niya sa pamamagitan ng boses, ha? yung- Marunong din siya. Ginagaya niya sa pamamagitan ng boses yung mga instrumento. Oo. Ay, Halimbawa, kumakanta sila, biglang magta-trumpet, trumpet. Gaganon siya. Ako pag saxophone. Ay, kita mo, kaya ko. Galing mo, Oo, Ganun di ba? ka, multitasking. At syempre, kay Direk Manny Castañeda. Oo. Condolence din po sa kanya. Oo, nakilala Sa ko rin kanyang yan si pamilya, opo. Direk Manny. Alam mo, attorney, sa totoo lang, tayo, pag namamatay ng tao, parang nawawala na yung natin, no? Nalulungkot din tayo. Lalo na yung mga veteranong ganyan na kinalakihan mo. Opo. Alam mo, hindi ko lang masabing kinalakihan ko kasi hindi pa ako lumalaki hanggang ngayon eh. Oo. Tinatandaan, yun na lang. Tinatandaan ko. Opo. Pero hindi, attorney, nakakatuwa rin. At kahit na papano. Nakakatawa na matay, sobra ka naman. Hindi po, Liwanagin mo. Sabihin nila, namatay, natutuwa ka eh. Hindi naman Hindi po, maganda sorry. dating Hindi, ko ang eh. gusto ko sabihin, attorney. Nalulungkot man tayo, pero ang kinatutuwa natin, nakikisimpatya tayo kahit hindi natin sila masyadong Oo. nakasama. Yon, that's what I mean. Hindi, alam mo, pagka ikaw kasi ay yung ganyan, napapanood mo sa entablado Kahit o sa napapanood mo TV, na, diba? parang kilala mo na rin eh. Parang Opo. kaibigan mo na rin. O, Di diba? ba? Oo. Pero nakakalungkot Freddy Aguilar, bakit lagi kang nag-iisa? Akala ko namatay si Freddy Aguilar kasi patay yung pinag-uusapan natin. Nagulat Hindi. ako sa'yo. Bago sabi mo nakakalungkot, Freddy Aguilar, akala ko namatay si Freddy. Mampipira ka naman, oo. Hindi. Guys, Sinabahan naman ako ron eh. Iniinit ko eh, Manny Ah. Castañeda, at Dinky Du, bago Freddy Aguilar. ito naman si Freddy Aguilar. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Buhay. At ang asawa niya, ikapangalan ko. Paano hindi magiging buhay na buhay? Bata yung asawa niya. Buhay na buhay talaga. Buhay na buhay. Yeah. 14 lang yata eh. Maging Oh, asawa niya. yeah. Nakakaloko talaga dito si Cap Freddy. Oh, yeah. Pero hindi File. Hindi. Ka Freddy, salamat po sa pagbibigay mo ng update. Lagi siya yung bibigyan ng update sa akin. At thankful lang ako kasi nai-inspire ako sa mga ginagawa mo. Alam mo, hindi mo masisisi si Freddy Aguilar naman na ganun kabata yung naging asawa niya. Ano ba yung sikat na kanta niya? Anak. O, di humanap siya ng parang anak niya. O, yung ganun lang naman. Oh, yeah. Grabe talaga. Ako, Freddy, sorry. Joke lang yun. Naman siya, Tony. Grabe. Kailangan natin yung si Cap Freddy. Oo. At pagbati na rin kay Lali Fernandez. Nasa wakwak daw siya ngayon. O, yung nakikinig sa atin sa Greece. Oo, Hindi mo na binati, pambira Ate ka, Presi. kinausap mo pa, pinangako Oo nga. mo, kung talaga. Oo nga. Ate Presi Ate Presi Porteliano. Porteliano, All the way yan. sa Greece, ha? Opo, ayan. At syempre, nasa CR na daw siya, sorry. Ay, yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Huwag na But natin anyway, gambalahin at baka mausok pa. Oo. At hindi Baka lang bumalik. yan. Ayan. Oo. Oy, Bababa na bumalik pa. Ininggit ako ni Kuya Dennis, Nagpunta siya Dennis sa Antinoro. Dennis Arce. Oo. Kay Doc Lalen Calayan and Celina Sevilla. Ay, andaya. Kayo lang. Kayo lang nagpaganda. Hindi, bibigyan natin ng gift certificate si si Commodore Tariela para mapamasahin yung ilong niya. Nabara siya ni Ay, di ba? grabe, Rear Admiral Balilo, ha? Grabe. Oo, sinabi niya, bakit sinasabi mong hindi tumulong yung Chinese Coast Guard, tumulong. Opo. Ibig sabihin, si Rear Admiral Balilo ay parehas na tao. Opo. Pag mali yung ginagawa ng China, upakan natin. Opo. Tama. Pero kung ganun, tumulong for humanitarian reasons at pinalusot pa yata yung ating Philippine Coast Guard. Opo. Ay sabi ni Tariela, nakasakay sa Philippine Coast Guard. Siyempre, alam ka namang ihatid yun ng Chinese Coast Guard dito sa Pilipinas. Hindi gera yun. Parang invasion yun. Siyempre,
ang unang tumulong, Chinese Coast Guard, syempre, nag-distress call. Yes, yes. Dumating yung Philippine Coast Guard. Nung una, hinarang. Teka muna, anong gagawin mo? Teka, hindi, rescue lang namin. Pwede ba? Ayan, For apo. humanitarian. Sige, pasok kayo at kinuha at inilabas yung... Ayun. Basta daw, ang sabi naman, basta humanitarian, meron namang usapan ng mga Coast Guards na magtutulong-tulong. Pero attorney wag sanang idamay nila yung mga Chinese na narito sa atin. Oo. Hindi naman, alam niyo po, nakakalungkot yung mga nag-encourage ng gera. Wag naman ho. Wag tayong aabot sa ganun. Akala nila kung ano yung gera. Parang ganun-ganun Ay, talaga, nila. Oo. hindi po video game yan. Dapat tayong matakot at nangingilabot na nga ako doon sa sinabi ni Senator Amy na Yun baka nga po gamitan daw ng hypersonic missile yung EDCA. Naku, wag naman. Oo, yung mga... kasi naman may EDCA eh. Ayun. Alam nyo, isang beses i-analyze natin yan, ha? Apo. Mm-mm. Kaya sana, no to war. Oo. Mas maganda Peace magmahalan tayo. tayo. Tsaka hindi lang yan, attorney, kasi lahat tayo may dugong Chinese na rin eh. Oo, si Jose Halo. Rizal, di ba? May Halos dugong lahat, Chinese, ang ating oo. hero. Kaya nga po, nalulungkot ako kasi baka mawala yung dugo ko. Pati yung Pangulo yata natin, may dugong Chinese. Di ba, singkit ng mga Marcos, di ba? Yung tatay niya medyo may Opo, pagkasingkit opo. din, di ba? Ibig sabihin, Mukhang nalahian na tayo. Oo. Pinakamatagal nating nakasama sa buhay natin Oo. dito sa Pilipinas. Hindi pa dumadating yung mga Kastila, may Nandito trade na na tayo sila. ng mga Opo. Chinese. Di ba sina Limahong pa nga, they tried na Yeah, mag-invade yeah. Oo, opo. ng Pilipinas. Oo. Ang mga kamag-anak niya si Limahong, si Mayor Lim. Lim din Limahong. At hindi lang yan, siyempre mga kaibigan, alam nga si attorney, talagang singkit na rin ang mata dahil mukhang wala kang tulog pero guwapo pa rin. Ang daming Okay, trabaho kasi, pambihira. But anyway, attorney, thank you. At syempre, ang pakiusap ko lang po, huwag kayong mag-init. Huwag kayong gumaya dun sa mga nambubuli sa FB, ukol dyan sa China and Filipino. There's no such thing na away. Kung Walang ano- away. walang away. Sa isang digmaan, walang panalo, lahat olats. Oo. Talo Parang tayo lahat. Atty. Teddy Te. Ayan. Lahat talo, oo. Akalain mo? Attorney, akalain mo? Oo. Kami Oo po. nga eh. Oo nga eh. Ang bilis, ano? Anyway, bago po tayo magbigay daan sa susunod na programang Balitang Bayan. Yon! Nakasama sino bang kasama? Si Boss Drew pala ang Ayan. kasama. Okay, magbigay-pugay muna tayo sa mga taong nasa likuran ng tagumpay hindi lamang ng Yes Tomasio kundi lahat ng programa sa Aliw TV 23 at DWIC 882. Yan. Oo, walang iba. Umpisahan mo na. Yeah, salamat sa pinakamatagal kong nakasama si News Director Judith Estrada Larino. Ang ating desk editor, Drew Nasino. At syempre, tech engineers natin si Winner Contehino, Jenny Rico Hermoso, Kent Sale at Giljon Reyes. Broadcast IT si JV Domingo. Teleprompter natin, Neil Joy Abelia. Ang ating mga tagasulat, manunulat. Hindi manunulot ha, iba naman yun. No? Geraldine Doino at si Charles Laureta. At salamat sa ating mga CAs, Yasmin Pantaleon, Daniela De Guzman at Eloisa Bolina. Yan, natawag ko po kayong alis at darating na ang susunod na programang Balitang Bayan kasama si Bossing Junasino. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At kasama rin si Jovi De Guzman. Nagpapasalamat and we love you so much. At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susu til sa inyong pag-asa. Kikitil sa iyong kasalanan. At titimo sa inyong kaisipan Na wag Pagpakiki Api! 1, 2, 3 Hiyada! Babayagin! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Tomasio.